Magandang araw mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod pang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tambaloslos Romualdez at Franz Castro, together with the Makabayan Black, naghangin ng resolusyon na makipagtulungan sa investigasyon ng ICC. Ayaw talagang tantanan ni Franz Castro si former President Rodrigo Roa Duterte at VP Inday Sara. Talaga bang gusto nilang ipakulong at ipahuli si former President Rodrigo Roa Duterte at maalis sa pwesto ang ating pinakamamahal na Vice President na si Inday Sara Duterte? Ang dami-daming problema ng ating bansa, bakit kaya ang paghihiganti ang kanilang inuuna? Para sa buong detalye, panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Ang isyuang ito ay naging usap-usapin din sa social media. Mayroong isang netizen na nagsabi, wala bang congressman na maghahain ng resolution para pigilan na ang pamamayagpak ni Franz Castro at ng CPP-NPA Makabayan Bloc sa Kongreso? Ang isyuang ito ay naging usap-usapin din sa social media. Mayroong isang netizen na nagsabi, wala bang congressman na maghahain ng resolution para pigilan na ang pamamayagpak ni Franz Castro at ng CPP-NPA Makabayan Bloc sa Kongreso? Ang issue, sabi din naman ng isa, they truly got poisonous heart, deadly poisons of anger, pride, envy, desire, greed, and ignorance. God will uphold VP Sara with His victorious right hand. Sabi din naman ng isa, they truly got poisonous heart, deadly poisons of anger, pride, envy. At sabi din ng isang netizen, kung ako ay isa sa mga congressman ng Kamara, maghihikayat ako ng mga kasama at makipagtulungan sa pagkakaroon ng gobyerno na malinis, payapa at maurong mahalin kaming na tumakbo sa mas mataas na posisyon, mahirap po. Wala pa pong nanalo na identified o nakilala na kaalyado nitong mga Makabayan Black. So, eto na naman yung classic tale ng sila yung nagsaing, sila yung nagtanim, yung Makabayan Black, sila yung umani, sila yung nagbayo, sila yung nagsaing, pero iba po yung kumain, no? Ang alam natin lahat, kaya ako kinakantyawan to si Castro. Ang alam natin lahat, sila po yung magpapasa ng resolusyon. Di po ba? Ina-announce ni Castro yan. Sila yung magpapasa ng resolution at may suporta na sila dito sa mga liderato dahil may nakakausap na sila. Sabi ko nga nung mga nagdaang araw, dapat etong si Martin talaga ang susi, no? Etong susi ng HOR. Kaya lang, ganun talaga no? Pagka hindi malawak yung leader, hindi niya naiisip na yung kanyang pinsan ay ang presidente ng Pilipinas. Ito po yung unnecessary na bagahe, no? Unnecessary kasi hindi naman nakarapat dapat na maging pasanin pa. Ang ganda-ganda, no? Ang ganda po ng pronouncement ni Pangulong Marcos, no? Natuwa po yung mga tao sa kanya, yung mga unit team. Natuwa po na ang tanong nga natin, bakit ngayon lang nagsalita si Pangulong Marcos, no? Na suportado niya pa si VP Sara. Ang ganda na maghapon naihabol pa yung dito sa ICC na kung tutuusin, wala naman po talaga tong silbi. Resolution lang po to. Ito po, wala pong kapangyarihan ang House of Representatives na magpasya tungkol sa ating pakikipag-ugnayan sa mga grupo sa labas, no? Katulad po niyan, umalis na tayo sa ICC. Pangulo ng Pilipinas lang po yan. Kung babalik tayo sa ICC, Pangulo lang po ng Pilipinas. So wala pong karapatan makialam ang ICC dito po sa
foreign relation, no, ng ating bansa. So bakit pa sila gagawa ng resolusyon? Kung hindi naman po yan, ang resolution pong gagawin nila, dalawa po yan. Pwede pong kilalanin, pwede rin hindi kilalanin, immaterial. Wala pong silbi, kumbaga. Bakit nagre-resolution pa? 'Di ba? Show of force. Pagpapakita ng puwersa. Kaya nga po, dalawa po yung mangyayari niyan, eh. Mayroon pong mapapahiya dito sa magpinsan na 'to, no? Unnecessary po. Bakit unnecessary? Pwede namang walang mapahiya, eh. Hindi ba? Pwede naman po sanang walang mapahiya. Okay, basahin muna natin yung pamagat ng resolution tsaka yung prayer, no? Hindi po natin babasahin lahat yung karamihan po sa resolution, mauunawaan nyo na doon lang po sa headline at saka dito sa kanilang prayer. Basahin po natin itong resolution na ito na inihain nitong mga congressman para malaman din natin kung sino yung dalawang congressman. Okay. Ay, bago pala yan, no? Meron pala to si meron pong pinahayag si Attorney Harry Roque na ito palang judge di umano ng nagbigay ng pansamantalang kalayaan kay De Lima sa pamamagitan ng bail ay paboritong estudyante raw po ni De Lima, no? So may ugnayan po. Judge naman, baka gusto mong mawalan din ng question, 'di ba? Kasi mahirap 'yun, eh. Ngayong nalaman na po ng mga Pilipino, hindi ko po alam ang legalidad niyan, no? Pwede naman talaga siyang hindi mag-inhibit. Pero kung totoo, yung sinasabi di umano ni Harry Roque o yung sinabi ni Harry Roque na ikaw ay di umano ay paboritong estudyante ni Laila De Lima, ay kawawa naman yung yung profession mo diyan, questionin ka. Pwede ka naman talaga mag-inhibit, no? Mag-inhibit lang, judge. Judge Henerghito. Ang dami naman judge sa atin. Actually, pinag-inhibit nila yung judge na pinalitan mo, dahil hindi pumayag na mag-bail, no? Magmula ngayon kasi questionin, Kukwestiyonin po yung inyong pananaw, no? Maapektuhan po yung pananaw ng mga tao. Kukwestiyonin ka, estudyante ka pala niyan. Paborito ka palang estudyante. Yun lang po yun. Balik na po tayo rito. Okay. Akala ko po, yung pagsasabi ni Pangulong Marcos na hindi dapat impeach. Actually, totoo yun, no? Sinasabi ni Pangulong Duterte, may mga intelligence pa naman yan. Dating presidente ng Pilipinas yan. Meron pa rin pong mga sa intelligence community nagbibigay sa kanya ng mga update. Totoo po, no? Kaya yung hamon ni Pangulong Duterte na pag in-impeach nyo si VP Sara, tatakbo ako, senador at saka vice president kung wala pa akong demensya. Kung hindi pa siya nag-ulyanin. Pero balik po tayo dito sa resolution. Basahin po natin ng konti at nang maintindihan po natin kung ano yung hinihiling nila. Hindi po to lahat babasahin ko, yung simula lang. House Resolution 1477 introduced by Representative Bienvenido Abante. Nagugulat tayo kay Abante, no? Kala mo kakamping. Pinasalamatan pa yan ni VP Sara, di ba? Kasama si Kimbo. Yan, kagagaya ko kay Kimbo. Namaos na rin. And Representative Ramon Rodrigo Gutierrez. So si Abante at saka si Gutierrez. Bakit hindi nyo sinama si Franz Castro nga pala? Tinabla nyo na. Tablado pala kayo, Franz. Okay, ito po ang pinaka-summary ng resolution.
resolution urging the appropriate Philippine government departments, nananawagan po sa mga appropriate government offices and department and agencies to extend their full cooperation to the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court with respect to its investigation of any alleged crime within the jurisdiction of the ICC, including but not limited to the crime against humanity of murder committed in the Philippines in the context of the so-called war on drugs campaign. Ayan. Okay, at ang kanilang panalangin, siyempre maraming whereas yan. Now therefore, be it resolved that the House of Representatives, through the resolution, call on the appropriate Philippine government, department, and agencies to extend their full cooperation to the ICC prosecutor with respect to its investigation of any alleged crime within the jurisdiction of the ICC, including but not limited to the crime against humanity of murder committed in the Philippines in the context of the so-called war on drugs campaign. Okay, yan po ang resolution, pinakalaman, no? Sinamarize lang po nila na. Sa madaling salita, hinihikayat po ng resolusyon na ito na makipagtulungan na tayo, yung gobyerno ng Pilipinas, makipagtulungan na sa ICC. Bakit po? Ano po ang reaction natin dito? Ito po sa all level ay mali itong resolution na to. Hindi ko po sinasabi na ito man mapolitika man, mapa-timing, yung timing niya maling-mali, no? Kung namumulitika, mali rin po yung pamumulitika. At saka yung binibigyan nyo ng unnecessary. Sabagay, wala na tayong pakialam niya. Marami namang vlogger yung mga si PBBM. Sila na bahala diyan magtanggol. Tayo, kaya natin pagtanggol yung mga Duterte. Ang point ko lang dito, kahit na kayo ay hindi kayo Duterte supporter, mali eh. Unnecessary, pabigat. Alam niyo yun, pabigat talaga. Pabigat talaga tong HOR sa kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas. Kumbaga, ginagawa ni Pangulong Marcos at saka ng kanyang kapatid, si Senator Amy Marcos, na mapanatili na buo ang unit team. Ito na mga pinsan nila ay hinahayaan po na talagang bitakin na natin to. May mapapahiya po, it's either sa dalawa. Una, halos ngayon kontrolado na ng lakas at saka marami rin po lumipat sa partido ni Pangulong Marcos, di ba? Kung bumoto po yung mga kapartido ni Pangulong Marcos dito sa resolution na to, syempre yung lakas buboto yung mga yan. Bakit ko po nasabi na may mapapahiya? Uulitin ko lang po. Ang ICC po ay isang malaking usapin. Ipinagmamalaki ko po sa inyo, mga kulto ni Digong, na kaya ko hindi pinagsisisihan ang pagboto kay Pangulong Marcos dahil yung pinangako niya na hindi niya papapasukin yung ICC, hanggang ngayon hindi niya pinapapasok. Ang sinasabi ko lagi, lahat ng kandidato presidente, papapasukin nila yung ICC. Tanging si Pangulong Marcos ang nagsabi, nung kandidato pa siya, na hindi niya papapasukin. Last July lang po, mismo si Pangulong Marcos, last July 2023, nakaupo na po sila lahat. Nakaupo na po si Pangulong Marcos. Ano po ang pahayag? Para sigurado tayo anong petsa. July 21. Mag-iisang buwan na po si Pangulong Marcos na nakaupo. Ano po ang sinabi ni Pangulong Marcos? Ang sinabi ni Pangulong Marcos, we're done with the ICC. No? Tapos na. Hindi na po tayo makikipag-cooperate. That's it.
We have no more appeals pending. We have no more actions being taken. So I suppose that puts an end to our dealings with the ICC. Pinahayag niya nung July lang. No more dealings with ICC. Dagdag pa po ng Pangulo ng Pilipinas. So we continue to defend the sovereignty of the Philippines and continue to question the jurisdiction of the ICC and their investigation here in the Philippines. So hindi po natin kinikilala. Si Pangulong Marcos po ito nagsasalita, hindi kinikilala yung ICC, yung jurisdiction ng ICC dito sa Pilipinas. Last July lang po yan. No? Last July lang. Eto po late nung lumaya po si De Lima. Nagpahayag po si De Lima. Sinabi po ni De Lima na gusto niyang makipagtulungan sa ICC. Yan, laman ng mga dyaryo yan. No? Speaking of De Lima, medyo segue lang tayo ng konti. Hindi nyo ba na wala nang balita agad kay De Lima? Ano i-cover mo? Mas exciting yung mga ginagawa sa HOR. Mas exciting yung ginagawa ng mga Duterte. Mas exciting yung mga sinasabi ni Tatay Digong. Mas exciting yung mga pambabalahura sa House of Representatives. Kaya yung mga paulit-ulit na si Duterte ang may kagagawa ng aking pagkakulong. Hindi na po bumibenta sa tao yan. No? Okay. Balikan po natin. Alam mo, Brad, eto si Ether Hamoner. Alam mo, kung kayo po ay wala kayong palabra de honor, nakakahiya po sa Pangulo yung walang palabra de honor. Okay lang sa inyo na sinabi ni Pangulong Marcos yan noong July lang. Ilang buwan pala nakakalipas. Punta tayo ngayon. Pagkalaya lang po ni De Lima. Ano po ang sabi ng ating Solgen? Ano po ba yung Solgen? Ito po yung abogado ng Pilipinas, ng Philippine government. Opisyal na abogado po to ng Philippine government. Ano po ang pahayag niya? Supposedly, siya po ang natin pagdating sa mga batas, no? Ano po ang pahayag nito ni Solgen Guevara? Ito po. Sabi po ni Solgen, De Lima can help ICC. Pwedeng makipagtulungan si De Lima sa ICC. Wala tayong magagawa dyan. Kasi private citizen na si De Lima. Pero Marcos admin won't cooperate. Hindi po makikipagtulungan ang gobyerno, ang administrasyon, ang gobyerno, pamahalaan na pinamumunuan ni Pangulong Marcos. Kailan po sinabi yan? No? November 17 lang. Ilang araw lang po. Pwede bang hindi na sana nagpasa ng resolution yung House of Representatives? Pwede po. Hindi naman nila concern yun. Wala naman po silang kapanyarihan na makapag-usap kahit kanino na legal yung pwede po silang makipag-usap. No? Pag inaalaw po sila ng Pangulo, nire-represent nila yung Pilipinas. Pero by themselves, yung House of Representatives, ang kapangyarihan po ng House of Representatives ng mga congressman, hanggang Pilipinas lang po kayo. Lahat po ng pakikipag-ugnayan sa labas ng Pilipinas, presidente lang po yan. Kasama po yan sa boto natin. Ngayon, kung nagpahayag na po yung presidente na hindi tayo makikipagtulungan, bakit po kayo gumagawa ng resolusyon? Hindi nyo naman kayang ipatupad yan. Ano po ang para saan po? Alam nyo kung para saan? Parang yung resolution nila noong nakaraan. Resolution na pinagtatanggol namin si Franz Castro.
Tatayo ako, titindig ako. Wala pong silbi yun. Masarap, maganda lang pong i-cover ka lang ng media, no? Na magpapakita ka na ikaw ay makapangyarihang tao. Self-promotion para po sa liderato at sa mga congressman. Pero mag-resolution kayo ng mag-resolution yan. Parang yung resolution pong gustong gawin ng Senado na hindi na nila tinuloy dahil maraming matalino sa Senado. Inawat ni Cayetano. Sabi ni Cayetano, wala tayong kapangyarihan. Gagawa tayo ng resolution para ibibigay natin sa hihimukin natin yung United Nations. Wala tayong kapangyarihan sa United Nations. Ang Senado ng Pilipinas hanggang sa Pilipinas lang. Ano man ang gawin ninyo, pang Pilipinas lang kayo. Kaya nga po, hinihikayat lang nila yung gobyerno na makipagtulungan sa ICC. Yun lang po ang laman ng resolusyon. At bakit po masama ang timing? Kapapaliwanag lang po ni Pangulong Marcos. Nagpapaliwanag po siya na hindi namin papayagan na ma-impeach itong aking Vice President dahil ang aking Vice President ay okay naman kami niyan. Matagal kami nagsama sa eleksyon. Believe naman ako riyan sa mga palakad niya. Mayroon pong mapapahiya sa resolution na yan. Una, tsak yan, maraming pipirma. Alam niyo naman sa Congress magsisipirma. Kung gaano karami yung pumirma, yung resolution na pinagtatanggol nila si Castro, magsisipirma din yan. Malamang sila Castro lang nga hindi pumirma. Tatayo ako, titindig ako. Yun lang po epekto nun Lalo na po to. Bakit po mapapahiya? Bakit po magkakahiyaan? Sige, palagay na natin na majority ng congressman pumirma. Ibibigay nila sa Pangulo ng Pilipinas yan. Kung hindi pansinin ng Pangulo ng Pilipinas, hindi pa rin makapagtulungan, di pahiya po. Kasi bakit mapapahiya? Uulit-ulitin natin yan. Ano nangyari sa resolution nyo sa ICC? Asa ng ICC? Di ba? Pumasok na ba ICC? Martin, kala nyo makakalimutan namin yan? Binibigyan nyo kami ng bala para mang-asar. Di ba? Sa totoo lang, kahit pumirma kayo dyan lahat, yung aksyon ng Pangulo ang importante. Pag pinaburan kayo ng Pangulo, siya naman ang mapapahiya. Bakit? Salita niya yung binabali niya. Yung campaign promise niya, binali niya. Yung sinabi niya nung bagong upo siya, July 2023, binali, hindi pala. 2022 pala siya nakaupo. Eto lang po pala yan, July 2023. Ngayon lang po yan. Kala kong kaupo lang ni Pangulong Marcos, 1 taon na pala mahigit. Hindi naman ako nainip. Real talk po. Isa po sa kanila ang mapapahiya dahil dyan sa resolution na yan. Pwede namang hindi gumawa ng resolution. Wala pong mapapahiya. Di po ba? Mapapahiya si Martin pag hindi siya Pangulo. Pag sinabi ng Pangulo, kahit mag-resolution kayo, meron na tayong opisyal na pahayag. Pag hindi naman kumigbo ang Pangulo, pahiya pa rin si Martin. Kasi hanggat hindi pumapasok yung ICC, wala nangyari sa resolution niya. Ibig sabihin, ang daming problema ng Pilipinas. Inunan nyo pa yung walang silbing resolution. Wala pong silbi yan.
Hindi po yan batas na ipapasa nyo sa Senado. Kung pumayag po si Pangulong Marcos, pagbibigyan po natin, di gulo na. Di ba? Nakakahiya po. Ito pong uri ng kamag-anak incorporated na to, no? Hindi niya po iniisip. Pwede niya namang i-deny yan. Sabi, si Abante naman yan. Pwede rin namang mag-save face pa sila ngayon. Pwedeng sabihin ni Martin na hindi natin papayagan yung resolution na yan dahil igagalang natin yung Pangulo. Kaya lang nakapag-resolution na eh. Ano sabi ni Lagman? Walang nangyayari sa House of Representatives na hindi alam ng Speaker of the House. Kaya nga nagpasalamat si Lagman, di ba? Nung nawalan ng confidential fund si Sara Duterte. Nagpapasalamat po ako sa Speaker dahil alam ko po, sabi ni Lagman, wala po nangyayari sa House of Representatives na hindi alam. Na hindi alam ng Speaker of the House. Yung timing, hirap na hirap po yung Pangulo na patayin yung sunog ng impeachment. Di ba? Yung akala ng Pangulo na napatay niya na yung sunog ng impeachment, goody-goody na sila ni Sara Duterte. Maganda na po mood ni Sara Duterte. Nakikipaglaro na po sa press people. Kasi na-assure siya na okay pa sila ni Pangulo. Biglang may resolution na naman sa tatay. Talagang no? Hindi mo House of Representative lang po. Maniwala kayo. Yan po yung pagkakaiba ng well-seasoned leaders. Hindi po magbablunder ng ganyan. Wala po akong sinasabi na wala akong pakialam dyan kung sino maging leader nila. Kaya lang, bagitong-bagito. Yung mga style na ganyan na una, hindi makontrol si Castro. Sinabi na ng mga leader na fake news, pero wala naman kayong ginagawa. Fake news, pero tuloy-tuloy lang si Castro. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po tayong magtanong, pwede na po tayong magbigay ng reaksyon. Yan. At higit sa lahat, pwede po kayong mag-likes. Yung wala pong pan-likes, pwede po kayong magpakape.